Ayan, magandang araw sa ating lahat mga idol at mga kababayan. Mayroon pong ipinost itong MEB News bilang isang survey para po sa mga kandidato sa pagka-mayor at vice mayor po ng Davao City, na kung saan ay yung mag-amang Duterte po ay kumakandidato. Sa pagka-mayor si former President Rodrigo Roa Duterte, at sa pagka-vice mayor po ay yung kanyang anak na si Sebastian, o mas kilala sa tawag na Basti Duterte mga idol. Ayan, may ipinost po itong MEB News noong January 30 pa ito mga idol. Ayan, ilalagay po natin sa screen. Ito po. Ayan, para masundan po ninyo yung akin pong binabasa. The Mindanaoan leader we want for Davao City. In our independent non-commissioned survey, we asked 500 residents of Davao City who their preferred Mindanaoan leader is for the next 3 years. Survey conducted on 15 to 22 ng January 2025 mga idol, using stratified random sampling mga idol. Survey gathered and verified by the MEB research team, an independent survey made for MEB News. For the mayoralty race in Davao City, the former mayor and former President Rodrigo Roa Duterte leads 81.2% or 406 respondents, while the former Cabinet Secretary of the Philippines, Carlo Nograles, trails behind with 12.4%, 62 respondents. The remaining 6.4% or 32 respondents prepare different candidates or are undecided to choose their mayoral candidates. Meanwhile, the incumbent Mayor Sebastian Basti Duterte, now running as vice mayor, leads the race with 70.6%. 353 respondents, while Bernie Alag follows with 11.8%, 59 respondents. The remaining 17.6% or 88 respondents prepare the different candidates or are undecided to choose their vice mayoral candidates. Ayan. Dito po sa ginawa po nilang survey ay yung nakuha po nitong sa pagka-vice mayor mo na mga idol, nitong si Sebastian o Basti Duterte ay 70.6% mga idol. Samantalang itong yung sumusunod sa kanya ay itong si Bernie Alag ay nakakuha lamang po ng 11.8%. So kung makikita nyo mga idol, ayan, napakalayo po ng agwat po ng kanilang porsyento mga idol. Akalain mo 70, tapos yung isa ay 11% lamang ho mga idol. So napakalaki po ng nilamang nitong si Sebastian Duterte. Ito pa ay kumakandidato sa pagka-vice mayor po ng Davao. At ito po mga idol, tingnan naman po ninyo yung ito pong si former President Rodrigo Roa Duterte ay nakakuha po siya ng 81.2%. Samantalang itong sumunod sa kanya ay itong si Carlo Nograles mga idol,
ay nakakuha po lamang ng 12.4% mga idol. So kung makikita nyo din, ay napakalayo din po ng agwat ng kanilang porsyento mga idol. Dito po sila po yung kumakandidato sa pagka-mayor ng Davao City mga idol. Ayan, 81.2% si former President Duterte. Samantalang itong si Carlo Nograles ay 12.4% lamang ho. Ito pa lang si Carlo Nograles ay dating cabinet secretary of the Philippines. Ayan, isinagawa po nila itong survey noong January 15 hanggang January 22 sa kasalukuyang taon 2025 po mga idol. At survey gathered and verified by the MEB research team, an independent survey made for MEB News. So makikita nyo po yung mag-amang Duterte mga idol ay nangunguna po dito po sa isinagawa nilang survey, independent survey po mga idol. Ayan, makikita po natin dito sa resulta ng ginawa nilang survey na talagang napakalakas pa rin po ng mga Duterte dito po dyan po sa Davao City. Talagang sulit pa rin po yung pagsuporta ng mamamayang Pilipino dyan sa Davao City sa mga Duterte mga idol. Ayan, pero magkakaalaman po sa darating na na midterm election sa Mayo 12 na po mga idol. Mayo 12 na po yung election kung di tayo nagkakamali. Ayan, good luck na lang po sa mga taga Davao City. Ayan. At sa mga kandidato dyan sa Davao City sa pagka-mayor at vice-mayor po. Ayan, good luck na din po sa inyo. Magkakalaman po sa Mayo po kung sino po yung mga mananalo sa pagka-mayor at vice-mayor po ng Davao City. So kahit na naandun po si former President Duterte sa Netherlands ay hindi naman po siya dinidisqualified ng COMELEC mga idol. So tuloy pa rin po yung kanyang kandidatura sa pagka-mayor nitong si former President Rodrigo Roa Duterte. So yan po mga idol yung ating inatid na resulta para po sa mga kandidato sa pagka-mayor at vice-mayor po ng Davao City. Yan, maraming salamat po sa inyong panonood at ingat po tayong lahat.